Matapos ang maraming taon ng pagtakas mula sa kanyang nakaraan, isang espiritista ang kailangang harapin ang demonyong Samire sa kanyang pamilya. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng nakaraan ng pamilyang Rainier noong 1953 sa maliit na bayan ng Five Keys, New Mexico. Doon, nakatira si Elise Rainier kasama ang kanyang ina na si Audrey, ang kanyang ama na si Gerald, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Christian. Mula pagkabata, may kakayahan na si Elise na makakita ng mga espiritu, at para sa kanya, normal lang ang makakita ng mga supernatural na nilalang. Minsan, hindi niya nga maintindihan ang pagkakaiba ng buhay at patay. Bagamat maaaring parang isang regalo, ang kanyang kakayahan ang nagiging sanhi ng alitan sa loob ng pamilya. Labis na kinamumuhian ni Gerald ang kanyang regalo at palagi niyang pinaparusahan si Elise tuwing may pinag-uusapan itong may kinalaman sa supernatural. Hindi tulad ni Gerald, naniniwala si Audrey na ang kakayahan ni Elise ay isang biyaya na dapat pahalagahan at makakatulong ito sa maraming tao balang araw. Isang gabi, muntik nang magwala si Gerald nang tumpak na ilarawan ni Elise ang pagkamatay ng isang bilanggo sa kalapit na bilangguan, kahit na ang impormasyong iyon ay tanging ang mga kawani lamang ng bilangguan ang nakakaalam ng impormasyong iyon. Para pakalmeyan ang sitwasyon, mabilis na sinabihan ni Audrey sina Elise at Christian na matulog na. Gayunpaman, pagpasok nila sa kanilang silid, nagulat si Audrey nang makita ang mga laruan na nakakalat sa sahig. Ipinaliwanag ni Elise na ang espiritu ng isang batang lalaki ay naninirahan sa silid at madalas na naglalaro sa kanilang mga laruan. Mahinahong naniwala si Audrey sa sinasabi ng kanyang anak. Bago umalis, sinipol ni Audrey si Christian at sinabihan siyang pupunta ito kahit kailan niya ito hihipan. Dahil hindi makatulog, kinausap ni Elise si Christian, na sa tingin niya ay nakahiga sa pinakamataas na double-decker bed. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, napagtanto ni Elise na natutulog pala si Christian sa sofa at walang tao sa itaas na kama. Maya-maya, nasulyapan niya ang isang batang lalaki na tumatakbo papasok sa aparador at agad na nakipag-usap dito. Nang makita ang kapatid nito na may kausap na wala roon, natakot si Christian at nagtago sa double-deck na kama. Balak niyang sipin ang sipol na ibinigay sa kanya ni Audrey. Kakatwa, wala na sa kanya ang sipol. Lumalabas na ang espiritu ng batang lalaki ay nakaupo sa likuran ni Christian, hinihipan ang nawawalang sipol. Ang nakakatakot na tanawin ay nagpasigaw kay Christian, dahilan para sumugod sina Gerald at Audrey sa silid. Gaya ng dati, sinisisi ni Gerald si Elise at iginiit na ang lahat ng kanilang mga problema ay sanhi ng kanyang kakayahang makakita ng mga espiritu. Bilang parusa, ikinulong niya ito ng mag-isa sa silong. Habang umiiyak sa dilim, narinig ni Elise ang isang boses ng bata na tumatawag sa kanyang pangalan. Ginabayan siya ng boses patungo sa isang mahiwagang pulang pinto na hindi pa niya nakikita noon. Hiniling ng di nakikitang figure kay Elise na buksan ang pinto at nangakong bibigyan siya ng liwanag. Dahil sa takot sa dilim, kinuha ni Elise ang isang susi na nakasabit malapit sa pinto at binuksan ito. Ang hindi niya alam ay ang pulang pinto ay nagsisilbing daanan patungo sa Further, isang madilim na dimensyon na tinitirhan ng mga hindi mapakilang espiritu, masasamang nilalang, at iba pang mapanganib na supernatural na nilalang. Ito ang unang pagkakataon na binuksan ni Elise ang isang daanan sa pagitan ng mundo ng tao at ng Further. Sa sandaling bumukas ang pinto, lumabas ang demonyong may pangunahing mukha. Ang demonyong nilalang na ito ay kumakain ng takot, trauma, galit, at puot. Matapos makalaya, sinimulang impluwensyahan ni Keyface ang mundo sa paligid ni Elise. Kasabay nito, naramdaman ni Audrey na may mali at nagmamadaling bumaba sa silong upang hanapin ang kanyang anak na babae. Ngunit pagdating niya, inatake siya ng isang supernatural na puwersa na nagmamanipula sa mga cable ng kuryente sa silid. Sa harap mismo ng batang si Elise, namatay si Audrey sa isang kalunos-lunos na aksidente. Kaagad pagkatapos, nagising si Elise mula sa bangungot na iyon. Marahil ito ay isang senyales na ang nakaraan na ilang taon niyang sinusubukang kalimutan ay nagsisimula ng muling gumugulo sa kanya. Simula nang mamatay si Audrey, sinisi ni Elise ang kanyang sarili at daladala ang traumang iyon sa loob ng maraming taon. Kasunod ng kanyang matagumpay na pagsadyap kay Queen, nagpasya si Elise na bumalik sa kanyang trabaho bilang isang psychic matapos siyang umalis dahil sa takot na dulot ng Bride in Black. Ngayon, hindi na siya nagtatrabaho ng mag-isa.
Kasama niya ang kanyang dalawang pinagkakatiwalaang kasosyo, sina Specs at Tucker, na tumutulong sa kanya sa pag-imbestiga ng iba't ibang mga kaso ng supernatural. Isang araw, nakatanggap si Elise ng tawag mula sa isang lalaking nagngangalang Ted na nagsasabing ang kanyang bahay ay pinagmumultuhan. Noong una, inakala ni Elise na isa lamang itong ordinaryong kaso. Gayunpaman, nang banggitin ni Ted ang kanyang tirahan, natahimik si Elise. Ang bahay pala ay ang sarili niyang tahanan noong bata pa siya, ang mismong lugar na pinagmumulan ng kanyang trauma at pagkakasala sa loob ng maraming dekada. Walang pag-aalinlang ang tinanggihan ni Elise ang kahilingan ni Ted. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang may naghihintay pa rin sa kanya sa bahay na iyon, lalo na't may kinalaman ito sa nilalang na aksidente niyang natanggal noong bata pa siya. Kahit gaano pa ito kahirap, sa huli ay nagpasya si Elise na bumalik sa Five Keys kasama sina Specs at Tucker. Pagdating nila, sinalubong sila ni Ted at pinapasok sa loob. Pagpasok pa lang ni Elise sa pintuan, napansin niya na marami sa mga gamit ng kanyang pamilya ay naroon pa rin sa dating kinaroroonan. Sa kabila nito, malamig at malungkot ang pakiramdam ng bahay, na parang may kung anong hindi pa nalulutas sa loob nito. Ipinaliwanag ni Ted na matapos ang maraming taon na pag-abandona sa bahay, maraming lokal ang naniwala na ito ay pinagmumultuhan. Gayunpaman, dahil ang ari-arian ay ibinebenta sa napakababang presyo, kasama ang lahat ng nasa loob nito, nagpasya pa rin siyang bilhin ito. Habang naglalakad si Elise sa mga silid, nagsimulang bumalik ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata. Di nagtagal, ipinakita sa kanila ni Ted ang silid kung saan umano nagaganap ang karamihan sa mga paranormal na aktibidad. Laking gulat ni Elise nang malaman niyang ito ang kanyang kwarto noong bata pa siya. Pagpasok sa silid, sinimulan ni na Elise, Specs, at Tucker ang kanilang investigasyon. Gaya ng dati, kinabitan ni na Specs at Tucker ng mga camera at audio recording device si Elise para masubaybayan at may record nila ang anumang supernatural na aktibidad na maaaring mangyari sa loob ng bahay. Nang gabing iyon, mag-isa si Elise sa kwarto ng kanyang kabataan, habang minomonitor naman ni na Specs at Tucker ang sitwasyon mula sa loob ng kanilang van. Habang ginalugad niya ang silid, natuklasan ni Elise ang matagal nang nawawalang sipol ni Christian. Tuwang-tuwa siyang matagpuan ito, dahil ipinapaalala nito sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid at agad itong isinabot sa kanyang leeg. Habang patuloy ang kanyang pagsisiyasat, nagsimulang makaramdam si Elise ng presensya ng isang tao, na parang palaging may nagmamasid sa kanya. Dahil sa pinaghalong kuryosidad at takot, sinundan niya ang isang mahiwagang anino na nag-akay sa kanya patungo sa isang sulok ng bahay. Mula sa mga monitor, malinaw na nakita ni na Specs at Tucker ang figure ng isang babaeng nakatayo sa harap ni Elise. Gayunpaman, nang ipaalam nila sa kanya, iginiit ni Elise na wala siyang makikitang sinuman. Bigla, lumitaw ang babae sa likuran niya at bamulong na kailangan niyang tumulong sa isang tao, bago mawala. Tinanggap ng espiritu ng isang babae ang sipol na natagpuan ni Elise. Matapos pakalmeyan ang sarili, ipinaliwanag ni Elise na ang espiritu ng isang babae ay ang parehong figure na nakita niya noong siya ay 16 na taong gulang. Bago siya tumakas sa bahay, nakita ni Elise ang espiritu ng isang babaeng nakatayo sa labahan. Nang panahong iyon, sinubukan niyang sabihin kay Gerald ang kanyang nakita ngunit muli siyang inakusahan nito ng mga haka-haka at balak siyang parusahan. Dahil hindi na matiis ni Elise ang pang-aabuso ng kanyang ama, pinili niyang umalis ng bahay, at iniwan din si Christian. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga taon, ang parehong mga espiritu ay muling nagpakita sa kanya. Nagsisimulang mapagtanto ni Elise na maaaring may sinusubukang sabihin sa kanya ang espiritu na hindi niya lubos na naunawaan noon. Kinabukasan, bago ipinagpatuloy ang kanilang investigasyon, dumaan sina Elise, Specs, at Tucker sa isang restoran na madalas puntahan ni Elise kasama si Christian noong sila ay mga bata pa. Laking gulat niya nang muling magkita si Elise at ang kanyang nakababatang kapatid sa unang pagkakataon makalipas ang ilang dekada. Naroon si Christian kasama ang kanyang dalawang anak na babae, sina Melissa at Imogen. Gayunpaman, ang kanilang muling pagsasama ay malayong maging kaaya-aya. Naghahalo pa rin ng sama ng loob si Christian kay Elise dahil iniwan niya itong mag-isa kasama si Gerald ilang taon na ang nakalilipas. Sa loob ng ilang dekada, napilitan siyang tiisin ang kanilang mapang-abusong ama nang wala ang kanyang kapatid sa kanyang tabi.
Nauunawaan ni Elise ang dahilan ng kanyang galit at hindi na sinubukang ipagtanggol ang sarili habang sa wakas ay ibinubuhos ni Christian ang lahat ng pagkadismaya at hinanakit na kanyang dinadala sa loob ng maraming taon. Matapos sabihin ang lahat ng kanyang itinatago, pinili ni Christian na umalis. Di nagtagal, nilapitan ni Melissa si Elise at humingi ng tawad sa inasal ng kanyang ama. Halatang nagulat siya nang malaman na ang kanyang ama ay may isang nakatatandang kapatid na babae na hindi niya alam na nabubuhay. Ngumiti lang si Elise at ipinakita kay Melissa ang larawan ng lumang sipol ni Christian na natagpuan niya kamakailan sa bahay. Hiniling niya kay Melissa na ipakita ito sa kanyang ama, dahil alam niyang malaki ang magiging kahulugan nito para sa kanya. Ang sipol ay regalo ni Audrey kay Christian noong sila ay mga bata pa at nananatili itong isa sa mga huling mahalagang alaala nila ng kanilang ina. Pagkatapos, bumalik sina Elise, Specs, at Tucker sa bahay ni Ted upang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Sa pagkakataong ito, kasama ni Elise si Tucker, na may dalang audio recorder habang minomonitor sila ni Specs mula sa loob ng van. Habang hinahalungkat nila ang bahay, muli nilang nakasalubong ang espiritu ng babaeng lumitaw noong nakaraang araw. Habang hinihipan ang sipol na kinuha niya kay Elise, inakay sila ng espiritu pababa sa silong at sinubukang itawag ang kanilang atensyon sa isang bagay na nakatago sa likod ng isa sa mga dingding. Matapos masilayan ng mabuti, napagtanto ni Elise na may isang lihim na silid na nakatago sa likod ng dingding ng silong. Nang sa wakas ay mabuksan nila ito, natuklasan nila ang sipol ni Christian sa loob. Gayunpaman, labis silang natakot nang matuklasan nila ang isang babaeng nakagapos at nakakulong sa loob ng silid sa kakilakilabot na kalagayan. Bago pa sila makariyak, biglang sumulpot si Ted at tinutukan sila ng baril. Dahil sa takot, inamin niya na siya ang dumukot at nagpakulong sa babae. Isiniwalat din ni Ted na nagawa niya ang mga krimeng ito dahil sa mga boses na patuloy na bumubulong sa loob ng kanyang isipan. Samantala, si Specs, na nagmamanman sa lahat mula sa van, ay nagsimulang makaramdam na may mali. Agad siyang nagmamadaling pumasok sa bahay upang hanapin sina Elise at Tucker. Nang mapagtanto ni Ted na paparating na si Specs, sinubukan niya itong pigilan. Plano niyang ikulong sina Elise at Tucker sa loob ng silid bago paalisan si Specs para hindi mabunyag ang kanyang sikreto. Gayunpaman, napilitan si Specs na patayin si Ted bago pa man dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Nang magsimulang hamupa ang sitwasyon, tumingin si Elise sa isa sa mga bintana ng bahay at nakita ang babaeng espiritu na nakangiti sa kanya. Kinabukasan, hiniling kay Elise na magbigay ng pahayag sa pulisya tungkol sa kaso ni Ted. Gayunpaman, habang nakikipag-usap sa isa sa mga detective, bigla niyang nakita ang isang figure na kamukha ni Melissa na nakatayo sa likuran niya. Bilang isang psychic, alam ni Elise na ang kanyang nakikita ay hindi lamang isang halusinasyon. Agad niyang naramdaman na nasa panganib si Melissa at ang nangyari ay may kaugnayan sa kanyang lumang bahay. Walang inaksayang sandali, nilisan ni Elise ang istasyon ng pulis at nagmamadaling bumalik sa bahay upang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Samantala, bumalik si Christian at ang kanyang dalawang anak na babae sa tahanan ng pamilya Rainier upang hanapin ang sipol na natagpuan kamakailan ni Elise. Upang masakop ang mas maraming lugar, nagpasya silang maghiwalay. Bigla, narinig ni Melissa ang tila boses ng kanyang ama na nagmumula sa silong. Gayunpaman, pagdating niya sa ibaba, wala siyang nakitang tao roon. Ilang sandali pa, inatake si Melissa ng demonyong Keyface, ang parehong nilalang na aksidenteng pinakawalan ni Elise noong bata pa siya at ang demonyong gumugulo sa bahay sa loob ng ilang dekada. Gamit ang mga daliri nitong hugis susi, taglay ni Keyface ang kakayahang ikulong at kontrolin ang mga kaluluwa ng mga biktima nito. Ginamit ng demonyo ang isa sa mga daliri nito upang ikulong ang boses ni Melissa, na nag-iwan sa kanya na hindi makasigaw para humingi ng tulong. Pagkatapos ay tinatakan nito ang kanyang kaluluwa at kinaladkad ito papunta sa mas malalim na lupa. Di nagtagal, dumating si Elise sa bahay matapos maramdaman na may nangyaring kakilakilabot. Sa silong, natuklasan niya si Melissa na nakagapos at walang malay. Mabilis na napagtanto ni Elise na ang kaluluwa ni Melissa ay dinala na sa Further. Agad nilang isinugod ang katawan ni Melissa sa ospital habang naghahanda si Elise na pumasok sa Further at hanapin ang nawawala niyang kaluluwa. Dahil alam ni Elise na nauubusan na siya ng oras, naunawaan niya na kailangan niyang ibalik ang kaluluwa ni Melissa bago pa mahuli ang lahat. Kung mabibigo siya,
ang buhay ni Melissa ay malalagay sa malubhang panganib. Pagkatapos ay tinanong ni Imogen si Elise kung ano ang nangyari kay Melissa. Ipinaliwanag ni Elise na isang masamang demonyo ang matagal nang gumagala sa bahay at siya ang aksidenteng nakapaglabas nito. Nasa koma na ngayon si Melissa dahil ang kanyang kaluluwa ay dinukot ng demonyong nilalang na iyon. Hinala rin ni Elise na ang demonyong iyon ang responsable sa pag-impluwensya kay Ted at sa pagtulak dito na gawin ang kanyang mga kakilakilabot na krimen. Determinadong wakasan ang lahat, iginiit ni Elise na ililigtas niya si Melissa at aayusin ang hindi natapos na usapin nito sa demonyong pangmukha. Bigla, isiniwalat ni Imogen na nakakakita rin siya ng mga espiritu at mga supernatural na nilalang, tulad ni Elise. Gayunpaman, hindi kailanman sinang-ayunan ni Christian ang kanyang kakayahan at palaging nais niyang lumayo siya sa anumang bagay na may kaugnayan sa supernatural. Sa kabila ng kagustuhan ng kanyang ama, tumanggi si Imogen na magpaiwan. Iginiit niyang samahan si Elise at tulungan itong iligtas si Melissa. Nang gabing iyon, sina Specs at Imogen ay inatas ang hanapin ang pinahahalagahang Biblia ni Ted habang sina Elise at Tucker ay patungo sa silong. Habang ginalugad nila ang lugar, muling nagpakita ang mga espiritu ng babae at ginabayan si Elise patungo sa isang ventilasyon. Sa loob, natuklasan nila ang isang damit pantulog. Sa sandaling mahawakan nito ni Elise, nakaranas siya ng isang pangitain mula sa nakaraan. Sa pamamagitan ng pangitain, sa wakas ay nalaman ni Elise ang katotohanan tungkol sa mga espiritong matagal nang nagpapakita sa kanya. Ang pangalan ng babae ay Anna. Noong teenager pa si Elise, minsan niyang nakita si Anna sa loob ng bahay ngunit inakala niyang isa lamang itong multo na nagmumulto sa ari-arian. Sa katotohanan, buhay pa si Anna noong panahong iyon at desperadong sinusubukang makatakas. Ipinapakita ng pangitain na ikinulong ni Gerald si Anna sa silong. Nang matuklasan ni Gerald na tinangka nitong tumakas, brutal niya itong pinatay. Ang revelasyon ay nag-iwan kay Elise ng gulat at labis na pagkakasala. Napagtanto niya na maaari niya palang natulungan si Anna ilang taon na ang nakalilipas nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos, inakay ng espiritu ni Anna si Elise papasok sa ventilasyon kung saan nila natuklasan ang maraming malita na naglalaman ng mga gamit na dating pag-aari ng mga biktima ni Gerald. Mula nang mamatay si Audrey, si Gerald ay naging isang serial killer na dumukot at nagpakulong sa maraming kabataang babae, tulad ng ginawa ni Ted makalipas ang ilang taon. Ang lahat ng mga kalupitang ito ay naimpluwensyahan ng demonyong Keyface. Bago pa man lubusang maintindihan ni Elise ang nakapangangilabot na katotohanan, biglang lumitaw muli ang demonyong Keyface. Inatake ng demonyo si Elise at kinaladkad ang kaluluwa nito sa mas malalim na bahagi. Samantala, mabilis na ikinulong ni Tucker ang katawan ni Elise sa totoong mundo, alam niyang magiging mahina ito habang nananatiling nakakulong ang kaluluwa nito. Dahil nakakulong na ngayon ang kaluluwa ni Elise sa mas malalim na bahagi, kailangan nilang makahanap ng paraan para maibalik siya. Sa kanila, tanging si Imogen lamang ang may kakayahang makakita ng mga espiritu at may potensyal na makapasok sa kaharian ng mga espiritu. Sa tulong ni Tucker, unang beses na naglakbay si Imogen sa mas malayong lugar at sinimulang hanapin si Elise. Sa daan, ginabayan siya ng espiritu ni Anna na siyang nag-akay sa kanya patungo sa pulang pinto. Bago pumasok si Imogen, iniabot ni Anna ang sipol sa kanyang Kristiyano. Mula sa sandaling iyon, sinimulan ni Imogen ang kanyang sariling paglalakbay patungo sa kadiliman, determinadong hanapin si Elise at iuwi ito. Samantala, nagising si Elise sa mas malalim na lugar na may mga cade nang nakapulupot sa kanyang leeg. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa loob ng isang malakulungang selda, napapaligiran ng hindi mabilang na mga kaluluwang ikinulong ng demonyong si Keyface, kabilang sina Melissa at maging si Gerald. Di nagtagal, dinala ni Keyface si Gerald sa harap niya. Sinasadya ito ng demonyo, umaasang mabubuksan muli ang mga emosyonal na sugat na dinala ni Elise sa loob ng maraming taon. Matapos malaman na ang kanyang ama ay hindi lamang mapang-abuso kundi isa ring serial killer, si Elise ay labis na napuno ng galit, pandidiri, at pagkadismaya. Ngunit iyon mismo ang gusto ni Keyface. Habang lumalaki ang puot na nararamdaman ni Elise, lalong lumalakas ang demonyo. Sa loob ng maraming taon, si Keyface ay nabusog sa takot, pagdurusa, galit, at puot ng tao. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay natagpuan ni Imogen si Elise at paulit-ulit na tinawag ito. Unti-unti, nabawi ni Elise ang kontrol sa sarili at tumigil sa pagtutuon ng kanyang galit kay Gerald.
Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan niya ang katotohanan. Sa loob ng mga dekada, hindi lamang ginugulo ni Keyface ang tahanan ng pamilya Rainier kundi sinamantala rin niya ang kadiliman sa loob ng mga taong tulad nina Gerald at Ted, itinutulak sila upang dukutin, pahirapan, at saktan ang iba. Sa paggawa nito, ang takot, trauma, at puot na nararanasan ng kanilang mga biktima ay nagiging pinagmumulan ng kapangyarihan para sa demonyo. Sa wakas ay napagtanto ni Elise na hanggat patuloy siyang nabubuhay ng may galit at pagkakasala, ibinibigay niya ang eksaktong gusto ni Keyface. Habang naghahanda si Elise na harapin si Keyface, biglang nabihag ng demonyo sina Imogen at Melissa. Sadyang kinakain nito ang kanilang takot, ginagamit ito upang lalong palakasin ang sarili. Nang simulan ni Keyface na salakayin si Elise, biglang lumitaw ang espiritu ni Gerald at pinrotektahan ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, umakto si Gerald na parang isang tunay na ama, isinakripisyo ang kanyang sarili upang protektahan ito. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang sakripisyo upang pigilan ang demonyo. Di nagtagal, muling natalo si Elise at nasa awa ni Keyface. Sa pinakamaselang sandali, inihagis ni Imogen ang sipol ni Christian kay Elise, ang sipol na ibinigay sa kanya ni Anna kanina. Walang pag-aalinlangan, hinaypan ito ni Elise. Ilang sandali pa, lumitaw si Audrey sa harap nila. Tulad noong mga bata pa sina Elise at Christian, laging pumupunta si Audrey tuwing may sipol. Hindi tulad ni Keyface, na kumakain ng takot, puot, at trauma, si Audrey ay kumakatawan sa pagmamahal at pagpapatawad, ang ganap na kabaligtaran ng lahat ng nagbibigay ng kapangyarihan sa demonyo. Kaya naman hindi kayang harapin ni Keyface ang kanyang mga kasalanan. Sa tulong ni Audrey, sa wakas ay napalaya ni Elise sina Melissa at Imogen mula sa pagkakahawak ni Keyface at winakasan ang takot na gumugulo sa kanyang pamilya sa loob ng ilang dekada. Pagkatapos, sinimulan nilang maghanap ng daan pabalik sa kanilang mga katawan. Habang naglalakbay sila sa further, aksidenteng nabuksan ni Elise ang maling pulang pinto. Sa kabilang banda, nakita niya ang isang batang lalaki na tahimik na nakatitig sa kanya, na para bang nakikita rin sila nito. Ang sandaling iyon ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa further. Hindi ito nakatali sa panahon tulad ng mundong may buhay. Ang mga nabubuhay doon ay maaaring masaksihan at makihalubilo pa sa mga pangyayari mula sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Maya-maya pa, natagpuan nila ang pulang pinto patungo sa ospital, na nagpapahintulot kay Melissa na bumalik sa kanyang katawan. Bago umalis, nagpaalam muna si Elise kay Audrey. Sa wakas, nalagpasan ni Elise ang pinakamalaking trauma sa kanyang buhay at tuluyang tumigil sa pagsisi sa sarili sa pagkamatay ng kanyang ina. Bago sila maghiwalay, hinikayat ni Audrey si Elise na ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang talento upang makatulong sa iba. Dahil doon, bumalik sa kani-kanilang mga katawan sina Elise, Imogen, at Melissa. Sa huli, natalo rin ang demonyong Keyface. Matapos matagumpay na mailigtas ang mga anak na babae ni Christian, sa wakas ay nagawa na nina Christian at Elise na magpatawad sa isa't isa para sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ibinalik din ni Elise ang sipol na ibinigay ni Audrey kay Christian, na matagal nang nawala. Bagamat maliit na bagay lamang ito, nagiging simbolo ito na ang mga lumang sugat sa pagitan nila ay nagsisimula ng maghilam. Matapos umalis sa Five Keys, bumalik si Elise sa kanyang normal na buhay kasama sina Specs at Topper. Nang gabing iyon, nanaginip siya ng isang batang lalaki na mahimbing na, natutulog sa kanyang kwarto. Ito rin ang batang lalaki na sandaling nakita niya nang aksidente niyang mabuksan ang maling pinto sa further. Sa labas ng bintana ng batang lalaki, isang demonyong may pulang mukha ang dahan-daang lumalapit, na parang sinusundan nito ang susunod niyang biktima. Biglang nagising si Elise na may pangamba. Alam niyang ang nakita niya ay hindi isang ordinaryong panaginip, kundi isang pangitain ng panganib na paparating. Di nagtagal, tumunog ang kanyang telepono. Sa kabilang linya ay isang babaeng nagngangalang Lorraine Lambert. Ipinaliwanag ni Lorraine na ilang taon na ang nakalilipas, tinulungan ni Elise ang kanyang pamilya nang ang kanyang anak na si Josh ay naging target ng isang nakakatakot na supernatural na presensya. Ngayon, bumalik ang katulad na sitwasyon, at sa pagkakataong ito ang biktima ay ang kanyang apo na si Dalton. Nang mapagtanto ni Elise na ang kanyang pangitain ay konektado sa tawag ni Lorraine, naunawaan niya na malayo pa sa matapos ang kanyang trabaho. Isa na namang labanan laban sa madilim na mga nilalang ng further ang naghihintay sa kanya at nagtatapos ang kwento.